The answer to that question about what is the will of God, the general answer is the will of God is the Word of God, mga kapatid. So, the written scripture, mga kapatid ko minamahal, is the concrete example or manifestation of the will of God. So, ang kalooban ng Diyos ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, ang example nga po ay katulad sa atin ng mga magulang. Paano niyo po ba ipinapaalam? Kung kayo po ay mga tatay at nanay, ano po? Sino po dito ang mga tatay na katulad ko? Mga tatay na katulad ko. Mga tatay po na katulad ko. Taas ang kamay. Ayan. Sino po dito yung mga nanay na hindi ko katulad? Siyempre kasi hindi ako nanay, kaya hindi ko kayong katulad. Anyway, kung kayo po ay magulang, paano niyo po ba ipinapaalam sa anak niyo ang kalooban niyo? Another word sa salitang kalooban niyo gusto niyo na mangyari. Paano niyo po ba ipinapaalam? Di ba nagsasalita kayo? Di po ba? Pag utusan niyo ang anak niyo, siyempre magsasalita kayo. Sabihin niyo, anak, halika dito. Bumili ka ng suka. Di ba? That is how we understand the will of our parents. Ano po? By saying it to us. Ganon din po ang Diyos. Pinabatid niya ang kanyang kalooban sa atin sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. Eh, sa mga tanong naman na, paano ko kaya malalaman kung sino mapapangasawa ko? Kung kayo'y dalaga at kayo'y binata, wala naman sa Bible ang pangalan ng lalaki o babaeng inyong mapapangasawa. So how can I know that? Kapatid, malalaman niyo po yun based on your relationship with the Word of God. Ano po? For example, hindi nga nakalagay ang inyong pangalan o ang pangalan ng mapapangasawa niyo kung sino man yun, pero alam niyo po ba kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kung alam niyo, so alam niyo na yung napangasawa niyo, kalooban ng Lord yun. Halimbawa, sabi ko sa 1 Corinthians chapter 7, o pwede kayo mag-asawa ng kahit sino as long as siya ay believer in Christ. Kung kayo po ay believer in Christ, ang kalooban ng Diyos, dapat ang mapangasawa nyo ay believer in Christ din. So, sa ganung paraan, nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na salita, kahit wala sa Biblia ang pangalan ng mapapangasawa natin. Ano po? As long na kapwa natin siya, mananampalataya, approve yun kay Lord. So makikita natin na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ito ay sinasagot ng salita ng Panginoon. Halimbawa, ang tanong lang, ito bang gagawin ko ay aprobado ng salita ng Diyos? So if it is approved by the Word of God, then you are assured that what you will do is the will of God. Ito bang sasabihin ko ay aprobado ng salita ng Diyos? If it is approved by the Word of God, kung ganon ang sasabihin mo ay kalooban ng Panginoon. So anumang gawin natin, anumang ikilos natin, anumang sabihin natin na hindi approved ng Word of God, then mga kapatid ko minamahal, there is no guarantee na yun nga po ay kalooban ng Panginoon. Maaaring gusto lang natin yon, pero hindi yun gusto ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So, madali sana nating malalaman talaga ang kalooban ng Panginoon kapag tayo po ay mayroong magandang relationship sa Word of God, mga kapatid. So, doon po natin nalalaman kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa mga specific will of God, katulad ng ano kayang course ang kukunin ko kung ako ay estudyante, malalaman mo yun kung maganda ang relationship mo sa salita ng Diyos. Because God can reveal it to you through His words. Mga kapatid, ano po? Yun po ang kahalagahan doon. Kaya yung salita mo naman pong delight, ang ibig sabihin po, sapagkat nung si Jesus ay magkatawang tao at mamuhay sa mundo ito, ay namuhay lang siya sa ilalim ng isang kalooban. At ito'y walang iba kundi ang kalooban ng kanyang Ama. So every single move of Jesus, every word that Jesus, alam mo, spoken or spoke was according to the will of His Father. Mga kapatid. So,
Ginawa niya po ito with great delight. Ang ibig sabihin po, sa dictionary po ng salitang delight, mga kapatid ko minamahal, ay strong feeling of happiness. You see? It is a very strong feeling of happiness. It is not just an ordinary happiness, but it is a very strong feeling of happiness. Another word po is great pleasure, kagalakan o kaligayahan. Another meaning is something that makes you very happy. Ano po? Something that makes you very happy. Ang tanong lang po dito ay, ang kalooban ba ng Diyos makes us very happy? Mga kapatid, or it is a burden to us? Mga kapatid? So malalaman po natin mamaya. Mamaya po mag-quiz tayo, kaya maganda po kayo ng 1/4 para po maisulat nyo ang inyong sagot. Ano po? So, kung masasagot niyo po ng tama, uuwi kayo, may pagpapala. Kung hindi niyo naman po masasagot ng tama, babalik po kayo sa grade 1. Ano po? So anyway, mga kapatid, so that is the meaning of delight. Something that gives you great pleasure or satisfaction. What gives us great pleasure or satisfaction? Supposed to be the answer, it must be the will of God. Mga kapatid. Pero kung kabigatan sa atin ang sumunod sa kalooban ng Panginoon, then we cannot do the will of God with great delight. Kasi nabibigatan pala tayo. But Jesus was different, mga kapatid. Ano po? When He obeys the will of God, sinunod niya po ito ng mayroong kagalakan sa kanyang puso. Alam niyo, naalala ko ako, failed ako dito sa simula't-simula pala ng pagkabata ko, ano? Kasi po, nung ako ay maliit pa, ang nanay ko ay, siya po ay marunong magluto ng mga kakanin, katulad ng suman, bibingka, puto, tinapay, mga ganyan. Marami siyang alam na niluluto, ano? At syempre, kasi nung mag-asawa yung nanay ko at yung tatay ko, ako lang po naging anak nila. Yung nanay ko, mayroon po siyang anak sa mga unang asawa niya. So nung mag-asawa po sila ng tatay ko, ako na lang ang naging anak. Kapatid. Kaya, nung pag naluluto na yung kanyang mga nilulutong kakanin, wala siyang ibang mauutosang pagtindahin, kundi ako. Nung ako'y maliit pa, hit na hit ko yung pagtinda. Kasi bilang bata, ang lab na lab ko naman ay maglaro. Ano? So, sa halip na naglalaro ako, pagtitindahin ako ng nanay ko, kaya ayaw na ayaw ko. Gagawin sa akin ng nanay ko, balik ka dito. Sabi niya, Enrico, balik ka dito. Paglapit ko, sabi niya, itinda mo to. Ano? Yung basket na puno ng mga kanin. Ako naman, padyak ako ng padyak. Ano? Nagmamaktol ako. Nagdadabog ako. Ano? Sumusunod nga ako kasi wala akong magawa. Kung ako susunod, papaluin ako eh. Paluluhin ako sa asin. O, panidipahin ako. Kaya susunod ako, pero nagpapapadyak ako. Eh tamang-tama yung sahig namin ay kahoy, kaya ang lakas ng tunog. Ano po, padyak ako ng padyak. Parang pinapakita ko na yung labag na labag yun sa kalooban ko. Sasabihin naman ng nanay ko, bumalik ka dito! Bumalik ka dito! Gagawin ko, hindi ako babalik. Kasi pag bumalik ako, may kalalagyan ako. Ano po, masasaktan ako. Kaya, pupunta na lang ako, magtitinda na lang ako. Ano po? At, pero pag naibibenta ko po yung mga paninda ko, tuwang-tuwa naman ako bumabalik. You know? Actually, nababago din yung aking maling damdamin. Ano po? Pero, that's how I experience when it comes to obeying the will of my mother. Ano po? Kumbaga doon, bagsak ako doon. Ano? I did not learn to obey with delight. Natutunan kong sumunod, pero napipilitan lang ako. Kapatid, ano po? Pero ang Panginoon ay iba. Ang kanyang natutunan na klase ng pagsunod ay pagsunod na may kasamang malaking kagalakan. At yun din po dapat ang matutunan natin. So, mga kapatid ko minamahal sa Panginoon, doing the will of God with delight was demonstrated by the Lord Jesus. Paano po ito ipinakita ng ating Panginoon na kanyang sinunod ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ng may kasamang kagalakan? Basahin natin ang Hebrews chapter 10, verse 5 to 7. Balikan natin. Ano po? Ang sabi po dito,
Sa Hebrews chapter 10, verse 5 to 7, therefore when He came into the world, He said, sacrifice and offering